Live mula sa DWPL Studio, DWPL Studio 9th floor, Paragon Tower, EDSA, Mandaluyong City, Metro Manila. Narito ang inyong tagapagbalita, RV Malaza. RV Malaza. Na nakikinig. Wala na ba ibang lugar sa Batangas? Marami. Marami. Mga anong lugar ba? Talisay pare, Talisay. Sa Talisay, ayan. Oo, may kilala ko dyan sa Talisay eh. Mga taga Talisay, Batangas, good morning po sa inyong lahat dyan na nakikinig. Alright, guest natin si kasamang Ruben ngayon. We all know mga kaibigan, sa hirap po ng panahon dito sa Pilipinas, sa hirap po ng kalagayan ng mga Pilipino dito, we all know na marami sa inyo ang gustong mag-abroad. Marami sa inyong gusto naman makarinig ng ano nga bang sitwasyon ng mga Pilipino, lalong-lalo na ngayon, Canada at Australia, yung mga pinaka-target kasama Ruben, kasi open for residency sila. Ano ba proseso nito? What is your status in the first place? Ano po yung status ninyo ngayon? Para malaman natin. To get a permanent residency, kung halimbawa, isa kang contract worker, kung considered ka skilled, you need to stay there for 2 years and then you have to come back in the Philippines and then babalik ka ulit, and then the company na nag-hire sa'yo, sila mag-sponsor sa'yo. May request, parang gano'n? May request, okay, na tinatawag na provincial nominee. Ano ibig sabihin nun? Pag ikaw, in-sponsor ka ng kumpanya, pwede ka na magkaroon ng open visa at permanent residency sa Canada. Oo. So, ibig sabihin, ano bang advantage ng permanent residency? Permanent resident ka? Ang permanent residence is the same thing as you have a citizenship. Okay. Hindi ka lang pwedeng bumoto. Okay. Pero taga-Canada ka na. Taga-Canada ka na. Kagaling naman ano. So, ibig sabihin, pwede ka na mag-work doon all the way? Kahit saan sa Canada. Pwede na. Pwede na. Bumili ka ng property, mag-invest Pwede bumili doon, no? Na. Unlike sa atin, hindi pwede foreigner dito. Hindi. Mga foreign germs, hindi pwedeng bumili ng mga kailangan doon. Pwede rin. Pwede na. Okay. For that 4 years or for the total of 8 years siguro na nandun ka sa Canada. Alright, marami sa ating mga kaibigan. Makinig ko kayo, ha? Lalo-lalo na sa mga babae ngayon na nag-aangad pong mapunta ng Canada. Dahil alam ko, nakausap natin nung nakaraan ata, when was that? Si Olco, ano ba pangalan ni Olco? Olco Ranquin. Ranquin, okay. Napakalaking mama nito. Maging guest na natin dito. Oo. Kaya lang lumipad ng Boracay. Naiwan tayo. Naiwan tayo. Hindi tayo pwede sumabit dahil ng radyo sa Boracay. But anyway, marami ko kasi mga kaibigan, si kasamang Ruben, who's interested of Filipino employees. Bakit iba ang dating ng Pilipino doon? Pakikwento mo nga. Wala bang racial discrimination doon? Discrimination? Cultural, Walang doon. Mataas masyado doon ang restriction nila sa mga discrimination. You're not allowed to discriminate anybody. Actually, sa resume doon sa Canada, you cannot submit your resume with your picture, with your nationality, or your religion, or age. Pero ilalagay mo lang doon. Your qualification. Qualification lang. Just Walang qualification. picture. Walang picture. Ibig sabihin, hindi ka madi-discriminate. Wala, kasi bawal yon. Okay. So, magkano naman ang rate ng mga ordinaryong nagtatrabaho doon? Let's say, for the first time na dumating ka ng Canada, mayroon tayong kababayan dumating doon. Anong mga trabahong pwede sa kanya at magkano namang rate noon at magkano naman kikitain? Usually, it depends on the province. Usually, it's by the province area. Depende sa probinsya. Depende sa probinsya. Usually, sa naalalaman mo? Sa Alberta, sa lugar mo? between about... Isipag ang mga Pilipino, no? Sobra. Oo. Ibig sabihin na pagka Pilipino ka, attracted ka sa mga employer doon. Alright. So, yun ang magandang tips sa inyo mga kababayan, mga lakay, lalong-lalo sa mga interesadong magtrabaho sa Canada. Alright, we have this 5 openings. When engage lang kung kayo interesado mayroon tayong 5 openings para po ito sa parang hotel and restaurant ito kasamang Ruben, for Canada. But we will just endorse you. Hindi po ito recruitment, parang ano ba tawag dito? Parang endorsement lang. Endorsement lang, okay? We will endorse you sa kanyang mga kaibigan na negosyante na rin doon at nasa pwesto na rin malalaking kumpanya. Ang gagawin nyo lang if you are interested, pwede ko kayo mag-text sa amin
ang linya po natin. Ang qualification na pala, para malaman natin sino yung magte-take. Qualification at least 22 years old. 20 years old. Between 22 to 28 years old. Okay. And with pleasing personality. That's important. Hotel yan eh, no? Hotel eh. Okay. And then at least the height is at least 5 feet and 2 inches. 5'2", above. Yes, Mhm. at least. Okay. College level, college graduate at least with 72 units. Ayan. importante. And Kailangan ba single? most likely, para wala tayong problema. Single. Single. Kasi pagka may asawa din, mahirap pa tayo mag-abroad, ano? Tapos, paano dalaga, may anak? Ang mahirap din. Kasi Mahirap din eh. Problema. Maging problema pa yun doon. mamimiss niya yung anak niya, uuwi na siya, mapapaya tayo sa employer. Oo. So anyway, ang rate naman ng sahod niya, most likely, paano naman ang sahuran dyan? Depende sa magiging position nyo, Mhm. pero it's within Alberta, so basically it's between 10. Hindi naman pala, no? It's just the basic. Napakagano trabaho? Basic lang yun. Basic lang yun. Wala pa yung overtime doon. Nako, opo. Kung kayo may interesado, 22 to 28 years old, babae po with pleasing personality. Mayroon ho kayong tawag doon, college degree. Okay? College degree kayo. O di kayo naman ay college graduate. At mas maganda kung kayo ay konektado sa hotel and restaurant management na kurso. Abay, yan po mga kaibigan ay napakagandang opportunity sa inyo. Oy, pwede kayo mag-text sa amin ha, sa mga interesado, ha? 0918, dito lang po sa akin, so 0918-436-4664. Pwede rin ho kayong mag-email, kasama, email niyo po yung resume para malinaw, kasama pa yung picture sa arvinmalaza@hotmail.com. Ulitin natin ha, Arvin, ARVIN-MALAZA, as in zebra, Malaza yan. Ibig sabihin, one word po yung full name natin, Arvin Malaza at Hotmail. Alam niyo naman yung Hotmail. Hindi po mail na lalaki, mail na sulat. Hotmail.com. Okay? Ulitin natin, ang text line natin, 0918-436-4664. So you're gonna stay here for how many months na lang, kasamang Ruben, para ma-endorse naman natin itong mga kababayan natin? Actually, right now, undecided pa ako eh. Undecided ka pa? I might stay here for long. Okay. So, hotmail.com. Thank you so much, kasamang Ruben. Good morning sa iyo. Good morning. Okay, pababatiin nga ba natin pala si Panintata? Panintata, bumati ka muna. Mga kababayan natin na nakikinig. Okay na yan, nakauna yan. Babatiin ko muna ang aking barkada at malapit na kaibigan na taga San Jose, Batangas. Ayan, si Kunsihal. Kunsihal. Magkukunsihal ba ito ng San Jose? 2010. Magkukunsihal. Pangalan? Ronnie Andal. Si Ronnie Bigayan Andal. Ayan, mula sa Bigayan Ono. Saka yung kapitan nila doon, mabait. Salamat po. Salamat sa patikim na aso. Si kasamang Tata. Straight from Dumaguete, pare. Good morning. May batiin ka. Batiin ko, unang-una lang muna yung yung pinakamatali kong kaibigan dyan sa Creekland. Halos kundi na lang din ang buhok nun. So, okay. Sa akin lang. Wala naman pakialam sa buhok yan. Kapag kasama naman yan. Pag nagmamahalan, importante yung buhok. Hindi na importante. Sigurado ka dyan. Parang Chris Nupira yan. Taga Creekland yan ha. Magpe-presidente sana yan. Magpe-presidente na yan eh. Kapatid ko ata yun. Magpe-presidente sana doon. Kaya lang na-disqualified. Sayang. Huwag gayon. Malaki na eh. Okay. Wala na ibang babatiin kasama Tata. Wala na. Yun lang kay isa kong kaibigan nyo. Naiwanan pa kaysa isa. Alright. So, that's it for this morning mga kaibigan po. Mga guests po natin. Of course, si kasamang Ruben dito po